Okay, sa deduction. So, bale, sa deduction, business expenses lang yung dinededuct. Yung personal expenses, hindi siya deductible kasi hindi siya related sa business. So, hindi dapat siya magbabawas ng tax mo. Tapos, kapag sinabi na 1 million, pero hindi mo alam kung business expense, kung hindi sinabi kung business expense or personal expense yan. And sinabi, both daw yan. Sinabi, 2/4 niyan is business expense. So, syempre, 1 million times 2 divide 4 lang. Yun lang yung business expense mo. So, 1 million times 2 divide 4. So, bale, 500k. Kasi 1/2 yun. Yan lang. Like. So, next naman. Next is yung sa itemized deduction. Dito, parang sinasabi kung ano yung mga limit ng kada deduction. Halimbawa, ito yung pinakauna, interest expense. So, sinasabi dito, halimbawa, may interest expense ka kasi umuutang ka about sa business. So, business expense pa rin siya. Pero, hindi in full amount yung makukuha mong madededuct mo kasi meron kang interest income. So, meron tinatawag na arbitrage limit. Na 20%. So, paano ko yung 20%? Nakuha yung 20% kasi may corporate tax rate. Ang tax rate ng corporation ay 25 minus doon sa income ba yun? Yeah, final tax ng interest income. So, 25/20 divide sa corporate tax rate ulit. So, that's 25 minus 20 divide 25, 0.2 or 20%. Bale, sinasabi dito na may 5% ka magiging angat if walang arbitrage limit sa interest expense mo. Bale, parang magkakaroon ng benefit yung taxpayer na parang pwede lang i-exploit na mag-utang sila ng utang para bumaba yung tax nila. Pero, tama yun. Parang yun yung point. Uutang sila ng utang para bumaba yung tax nila. Okay, so, ganito yung mga given. Meron kang pakita sa exam. Interest expense 1 million, tapos interest income is 100k. So, ganyan. Ngayon, kukunin mo muna yung arbitrage limit. So, 100k times 0.2, times mo ito sa 20%. So, makukuha mo ito 20k. So, limit 20k. Kaya itong interest expense, ilagay mo lang dyan. Interest expense. So, meron kang 980 na deductible mula sa arbitrage limit. So, minsan, halimbawa, squeeze lang yan. Ang binigay sa'yo is eto, limit to 20k or interest expense, bawas na, deductible na, kukunin mo yung mismong interest expense. Madami siyang variations, pero ito yung pinaka-formula niya. Ay, kasama pala itong 20%. Ayan. Yun yung interest expense.